Isang mekaniko, pinagmamalaki ko to. Umiikot sa Pinas upang ipapahagi to. Di ko kinakahiya, di ko pinagmamaliit. Dahil dito ay marangal, huwag ka nang umanga. Nagtuturo ng malalim, intensyon ay daimtin. Hindi lang to para sa akin. So meron tayo ditong ECU ng PCX 160. Dala yung receiver pati remote. So ito guys, kaya pinadala to, hindi to para mag K-programmer. So ginamit ko lang yung simulator at yung aking mga adapter para ma-diagnose ko yung ECU at ma-check ko kung ano yung problema, kasi after ito ma-remap gamit yung ating MST. So siyempre practice pa lang na nakurap yung ECU, ayaw na mag-start. So dito pa lang guys makikita nyo, ayan o. So gumagana naman yung keyless natin. Papakita ko sa inyo. Ayan o, gumagana yung signal, pero hindi gumagana yung fuel pump. Ibig sabihin, nung after ma-remap, meron siyang namali doon or namali siya ng file. Kasi dapat pag nagre-remap tayo, same dapat sa serial number niya kung ano yung ma-read natin. Okay? So ngayon magta-try tayo gamit yung ating MST. Okay, so off natin muna yung ating power supply. So makikita nyo dito guys, gumagana naman yung ating keyless. Ayan, hintayin natin mamatay yung solenoid. Ayan o, nakita nyo guys, gumagana siya. Okay, so pag in-on ko, ayun na, gumagana siya. And then pag on ko, signal lang gumagana. So ibig sabihin may signal yung receiver to remote. Ang problema lang, yung receiver to ECU nawala, or yung ECU papunta sa mga sensor nawala. So ngayon, gagawin natin, i-recover natin siya gamit yung ating MSC. Tatry natin guys. So tingnan natin muna yung error. So makikita natin dito, punta tayo sa Honda, and then punta tayo sa auto scan. Medyo malabo yata yung camera ko, wait lang. Ayun, so pasok tayo sa PGM FI. Wait lang natin, medyo matagal yan kasi 160 series, medyo matagal talaga ang ano niyan, ang data. So punta tayo sa ReadyTC. Tingin tayo sa current. Ayun guys, so may nakita 254-00 unknown error. Yung 254 na yan guys, nasa memory mismo ng ECU yan. Program yan guys, program yan na corrupted. Sa stored naman, so check tayo, no trouble code. So yung current niya ngayon ay nag-iisa. So isosolve natin yan gamit yung ating MST kung kaya. And then pag hindi na ubra dito, gagamitin natin ng other tools. Okay, laptop or itong isang tools na to. Okay, so ngayon papasok tayo sa mismo doon sa may remap din, Honda remap. Ayan. And then punta tayo sa Shindingen, kasi Shindingen yung type ng ECU na yan. Ayan, makikita nyo, Shindingen. Okay, so okay lang natin yan. Then wait natin yung kanyang lalabas na menu. Ayun. So may nakalagay dito, read ECM information. So makikita nyo na program siya ng 2 times. Okay. So ibig sabihin na remap talaga ito. 2 times yung ginawa. Select tayo ng ECU type. Meron dito nakalagay na auto scan or scan Philippines or manual selection. Ang gagawin natin dito, auto scan tayo. Ayan. So the corresponding remap is not found. Please use the manual selection. So ito guys, nawala na yung kanyang memory or yung kanyang linya na ma-read kasi gawa ng nakurap. So tatanda lang natin yung code na ilalagay natin ay K1ZGN21. Hanapin natin kung meron tayong kaparehas dito. Kapag walang kaparehas guys, huwag yung i-remap gamit yung ating MST kasi masisira lang po yung ating motor, masisira lang po yung ECU. Kaya dapat i-sureball natin na meron kaparehas na code. Nakalagay yan, walang mga kaparehas. Ayan, so ano tayo? Wala guys, nakaparehas. Ibig sabihin not allowed siya. So sa manual selection naman, try natin dito sa ayan, 384KB list of remap. Ayan, tingnan natin. Wala din siya. Dito naman sa 256 list of remap, wala din. So auto scan Philippines, ayan nakalagay PCX 160. Huwag natin itatry ito guys, yung original at stage muna to, kasi
hindi siya working sa ating sa ating remap. Okay, yung mga stage 1 na yan kasi hindi pa nakaayos ang security niyan. So ibig sabihin yung yung PCX160 wag mo nating i-try. So gagamit tayo dito ng ibang tools para ma-recover natin to. Okay? So gamit muna tayo ng ating Smart FI. Continue tayo. Gamit yung ating Smart FI naman. So tingnan natin kung available ba yung unit na yan na K1ZG or PCX160. So pasok tayo sa Smart FI and then pasok tayo sa remapping and tuning. Punta tayo sa Honda and then send engine, okay? And then punta tayo sa auto search kasi ibabalik natin to, recover muna natin to. Okay, so balik muna tayo sa original map. Okay, ayun. So ECU is having data error. So ibig sabihin nagka-error talaga itong ECU natin, pinapakita niya mismo, need to reflash data for ECU. So makikita nyo guys, ayan nakita yung information, ayan o, pinakita niya mismo kung ano nakalagay dun sa kanyang serial number, okay? So remapping lang natin yan, click natin yan. And then punta tayo sa original 1. Ayan. So ang mangyayari dito guys, pwede naman tayong pumili ng off smart key kasi nagkaroon ng problema sa ano niya. Pero yung original 1, try muna natin guys kung ano mangyayari. Ipa-plus ko muna to guys. Forward ko na lang kapag medyo mahaba yung video. Okay. So hintayin natin mag-erasing and then lumabas ito yung 0% and then mag 1 and then ayun, tuloy-tuloy na yan guys hanggang mag 100%. Ako yung sa mekaniko, pinagmamalaki ko to. Umiikot sa Pinas upang ipabahagi to. Di ko kinakahiya, di ko pinagmamaliit dahil dito ay marangal, huwag ka nang umanga. Nagtuturo ng malalim, intention ay daimtin. Hindi lang to para sa akin, para sa lahat ng mekaniko na rin. Ako ay isang mekaniko, sumasabak sa mundo ng mga motorsiklo. Nagtuturo ng malalim, basa FI at advanced na learning. Nagtuturo ng malalim, basa FI at advanced na learning. Marahil ay nagtataka ka kung ba't ito'y pinapapatuloy ko pa, kahit na madehado, na ipamalas lang sa tao. Dahil naniniwala ako, magagawa ko to. Walang mapapala kundi mo susubukan, kaya't ngayon ako'y sumusugat. Tiwala lang at pagdasal, makakayanan mo, magwawagi ka dito. Ako'y isang mekaniko, pinagmamalaki ko to. Umiikot sa Pinas upang ipabagi to. Di ko kinakahiya, di ko pinagmamalaki. Guys, yun. So, na-finish na. And then, okay lang natin yan. So, ngayon, natapos na yung flashing. Ngayon, testingin natin yung ating tools kung gagana na ba yung mga sensor tulad ng fuel pump after natin lalagyan ng original. So, pag hindi gumana yung original, lalagyan natin siya ng reset ECM or off smart key. Okay, so, off, on. Ayun guys, oh. Tanya, gumagana yung pump. Ibig sabihin, kapag gumagana yung pump na yan, connected yung mga sensor yan, itong ECU working na yan guys. Back to original. So sa Smart FI kasi guys, may kakayanan siyang ibalik yung original na files ng ating mga motor. And then kompleto na siya sa map. Meron na siyang remap na via K-line, merong yung mga pre-tune, quick tune, professional tuning, meron na siya. And then Yamaha via K-line available na rin sa kanya. Suzuki, Yamaha via K-line meron rin siyang available. So itong tools natin guys, may kakayanan siyang ibalik yung ating original na file. So working na to guys. Okay, so pag ipadala natin to sa client natin bukas and then ayun, magandang araw sa ating lahat. Bye bye.